Tayo tumayo po mga minamahal. Nandito tayo sa mahalaga po na salita ng itong bilabid mahal ng mga aral at bilabid preacher Pervin Valenzuela. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved preacher Mario Rayon. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat ng dalay mga pastor. Nandito po kami, patuloy kami nagpapasalamat. Siyong kabutihan, mahal na Panginoon sa pagsamba sa araw na ito. Mahal na Panginoon, tunay na bigay ka ng tagumpay. Mahal na Panginoon, muli na naman sa aming espiritual na kalakasan. Mahal na Panginoon, at muli patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Mahal na Panginoon, ikaw po maglangis na yung banal na salita sa oras na ito. Mahal na Panginoon, ikaw po mangusap. Mahal na Panginoon sa lahat mo mga anak sa oras na ito. Mahal na Panginoon, praise God, pinaagi. Mahal na Panginoon sa mga mensahe sa araw na ito. Dahil kanimo ang tanan, kaalam kagam, kining tanan, amo ginasalig. Diyas yung balang pangalan at amo ginaabog sinasaway. Lahat anumang balakidad lang ng kaway, kapangyarihan ng kaway. Satan, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Dalaygon po ang ating pong buhi o gamhanan nga Diyos sa walay katapusan, mga igsoon o bagong tanan, ating po munang pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdarakila, pagsamba ay para lamang po sa Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng ating pong dobling paggalang sa ating mahal, iginagalang po sa Pastor Wildy E. Almeda, ang propeta ng buhay na Diyos sa uling kapanahunan. Ganoon din po sa beloved children, all blessed Almeda family. At sa puso po nating inaalaala, maginituang turo at aral ng ating beloved noble assistant pastor, Lina C. Almeda. At sa mapagpalat, magandang hapon ng ating pong pagbati sa pamilya ng ating beloved ordained preachers, sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved pastor workers, beloved webcast viewer, sa buong mundo, happy viewing po, at sa lahat po natin pong mga pinagpalang kapatiran. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating pong mga mahal na bisita. At muli, ating binabalik ang taas nga pagyukbo, pagpasidungog, alang lamang sa itong buhi o dalaygon nga Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Singgit, praise the Lord. Purihin ang kabanal-banalan po, pangalan ng ating buhay na Diyos. So, sa ito mga madadako po tayo, mga minamahal, sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Talagang pinagpala po tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Kaya matatapang nyo taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil hindi tayo malnourished sa ating spiritual na buhay. Amen po ba, mga minamahal? Kasi pag tayo po ay healthy sa laman, mga minamahal, at tayo po ay malnourished sa spiritual na buhay, marami po tayong katatakutan. Amen po ba, mga minamahal? Kaya nga sinabi ko, pinagpala po tayo dahil talagang meron ng pagpupuri, meron ng pagpapasalamat, meron ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, meron pa mga Bible study at mensahe na nagmumula po sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi magugutom yung ato kalag, ang atong espirituhanong pamumuhay. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya makinig po tayong mainam, mga minamahal, at ating pong pagsikapan na unawain, mga minamahal, ang bawat salita po ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Ito po'y napakahalaga. Mga pamagat nito, mga minamahal, purpose of God. Mga minamahal, layunin ng Diyos. Mga minamahal, praise God. Sa mundong ito, ang mga tao, kanya-kanyang layunin. Amen po ba? Pero ang lahat na yan, pinagbibigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil may sariling layunin ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kasi ang tao mayroong kalayaan. Amen po ba? Kaya wala pwedeng mag-alipin sa atin kahit pumunta tayo sa ibang bansa. Amen po ba? May demokrasya ang tao. May freedom. Amen. Ang bawat tao, ganun din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Ngunit, mga minamahal, pag ang layunin ng tao, pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon, talagang dapat, pag layunin na ng Diyos, walang sinumang pwedeng magbabag, walang sinumang pwedeng humadlang, dahil pag hinadlangan, mga minamahal, ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon,
yan ang malaking problema na darating sa tao. Everybody show praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po muna natin yung banal na kasulatan. Dito po sa dalawang talata natin, mga minamahal, ang ating dalawang keyboards. Dito po, mga minamahal, sa Ecclesiastes, Kapitulo 1, Kapitulo 3, mga minamahal, ang talata ay 1. At dito po sa Roma, Kapitulo 8, ang talata ay 28. Dito po sa English, mga minamahal, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Basahin po natin sa Tagalog. Praise God. Praise the Lord. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 3, ang talata ay 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa aklat ng Roma, Kabanata 8, ang talata ay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong kaya may malaking problema pag hinadlangan ng tao, mga minamahal. Praise God. Ang purpose o layunin ng ating mahal na Panginoon, mawawala yung mga mabubuting gawa ng Diyos, mabubuting pagpapala ng Diyos sa buhay po ng tao. Amen po ba? Dahil pag ang Diyos merong layunin, napakaganda, napaka-perfect ng layunin. Walay sama sa layunin ng Diyos dito sa kalibutan. Amen po ba? Maging yung purpose ng mga tao na mga the best na kanilang iniisip, hindi nila kayang pantayan yung purpose ng mahal na Panginoon. Layunin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lalo na po, dito po sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Ang bagay na ito, mga minamahal, ay tinalaga na talaga. Amen? Ng ating mahal. Kasi napakaganda ng layunin ng ating mahal, yung balak, ipinaplano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya itinalaga niya ito, mga minamahal. Nung unang panahon, mga minamahal, talagang maraming nagbabawal sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal. At naranasan po ng ilang mananampalataya, mga minamahal, na sila po'y pinapatay pa. Amen po ba? Naranasan ng mga apostol yan. Mga minamahal, gitorture nga sila Grabe ang kanilang kamatayon, masakit. Amen? Yung iba, tinali sa kabayo. Ayaw na nilang mga tao na magpatuloy, maglingkod sila sa dakilang Diyos. Mga minamahal. Maging sa panahon, mga minamahal ng praise God, bagong henerasyon. Mga minamahal, praise God, milyon ang pinapatay ni Hitler na mga Kristiyano, mga simbahan, pinagsusunog. Amen po ba? Dahil talagang ayaw nila, mga minamahal. Itinalaga ng Diyos yan na ang tao maglingkod dahil napakaganda ng layunin ng mahal na Panginoon. Pag naglingkod ka sa Diyos, sabi ng ating mahal na pastor, lalo na pagtotoo, tunay na pagpapala ang ating makamtan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Kasi pag naglingkod ka sa Diyos, nandyan yung pangako niya Amen po ba? Mga minamahal, lahat ng pagpapala, financially, physically, materially, labaw sa tanan, spiritual na pagpapala. Basta paglingkuran mo ang totoong Diyos. Amen? Kaya yung mga naunang Kristiyano noon, mga minamahal, talagang kahit mahirap ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit mamatay sila, hindi sila natatakot dahil napakalami, napakaganda, napaka-perpekto ng layunin ng ating mahal na Panginoon. Dahil dito pa lang sila sa lupa, di pa nga sila nakarating sa langit, buhay na walang hanggan, ramdam na nila, kahit lupa, nasa langit na rin. Yung buhay na palakpak po, para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po sinabi natin, mga minamahal, na pag ang layunin ng Diyos ay hinadlangan ng tao, magkakaproblema ang tao. Mga minamahal, praise God. At ito po, mga minamahal, mayroong malaking halimbawa din. Sa isang hari, mga minamahal,
ng Ehipto, si Paraon, mga minamahal. Hindi niya naintindihan kung bakit pinarating ng Diyos ang iba't ibang salot sa kanya pong bayan. Mga minamahal, grabing mga salot, halos hindi makayanan. Amen po ba? Mga minamahal. Pero, nung kanya po mga minamahal, praise God, pinabayaan ang Israel, ang katawan ng ating mahal na Panginoon, na wala yung salot. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pero, nung pinakawalan niya ang bayang Israel, nung naglalakbay na, nagbago ang kanyang isip. Yung magandang layunin ng Diyos sa pangyayari sa kanyang kaharian, mga minamahal, talagang ito po'y kinalimutan niya. Grabe. At ang ginawa niya, gusto niya ibalik yung Israel, mga minamahal, sa kanya pong kaharian dahil malaking pakinabang sa kanya eh. Marami siyang layunin sa kanya pong kaharian dahil ang Israel ay milyon na sila. Mga minamahal. At ang Israelite, ang malaking bahagi nila, mga minamahal, ay ang paggawa ng mga malalaking building sa bayan ng Ehipto. Amen po ba? Just imagine, makita nato mga mamahal sa history, napakalalaki ng mga pyramid, mga minamahal, napakatataas. Alam niyo, gumawa nun mga Israel. Amen po ba? Hindi man gumawa ang mga Egyptyo eh. Dahil ginawa nilang alipin ng 400 years ang mga Israel. Kaya malaking pakinabang sa isang haring ito, ang 1,000,000 na higit na mga Israelite. Kaya nagbago, lumabo, mga minamahal. Praise God, ang kanyang pananaw sa layunin ng Diyos sa kanya pong kaharian. Just imagine kung hindi lumabo, luminaw sana, mga minamahal, wala nang salot, mga minamahal. Oh, praise God, ang bayan ng Ehipto, mga minamahal. Dahil bakit? Nakilala na nila kung sino ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Hindi si Paraon, kundi ang Diyos na nasa langit, mga minamahal. Ang Diyos ni Moises, ang Diyos ng Israel. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero mga yung layunin niya pa rin, mga minamahal, ang nanaig. Ginawa niya, hinabol niya yung mga Israelite, mga minamahal. Oh? Kaya nung hinabol niya, yung gusto niyang layunin niya, ang masunod na suko ang ating mahal na Panginoon. Kaya nangyari, umuwi na lang siya na mag-isa. Palakpakan po muna natin. Wala na yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Maging yung kanyang kaharian, pagdating niya doon, mga minamahal, parang basurahan na. Mga mahal, iniwanan na po siya ng mga tao doon, mga mahal, dahil nalaman, mga minamahal, praise God, na si Paraon ay ibinagsak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga mahal. Ano po ang dalahilan? Dahil hinadlangan niya po ang mabuting layunin. Hindi lang sa may Israel, may mabuting layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa lahat ng tao sa mundong ito. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Lalo na sa mga umiibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano man nangyayari sa mundong ito, mabuti man at masama, mga kahirapan man, bagyo man, kalungkutan, kapighatian man, lahat ng bagay niyan, nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil merong the best na plano ang mahal na Panginoon sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Yung buhay na palakpak po para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kaya nga po mga minamahal, si Prophet Moises, mga minamahal, talagang hindi po nag-question, mga minamahal, sa nais po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagaman nakita niya rin, mga minamahal, mukhang tagilid yung kanilang buhay. Mukhang mapapahamak yung kanila pong buhay, mga minamahal. Dahil nakita niya, wala silang pupuntahan nung hinabol sila ni Paraon, mga minamahal. Yung mga Israelite, nag-struggle eh. Amen po ba? Moses, bakit mo naman kami dinala dito? Dito mo kami ilibing, sabi na sa iyo, doon na lang kami sa Ehipto eh. Pero si Moises hindi natinag. Amen po ba?
Hindi po siya natakot, mga minamahal, dahil lahat ng bagay may kapanahunan. Amen po ba? At sa bawat panukala ng Diyos, merong panahon. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil noon, nasa kahirapan sila eh. Amen po ba? Inalis na sila ng mahal na Panginoon. Ang panahon na yon na nandun sila, panahon na yon na paginhawain sila ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya ano ginawa ni Moises, mga minamahal? Imbis na matakot, malungkot, mangamba, siya po ay nanalangin. Umiyak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil kahit napakahirap ang sitwasyon na yun, mga minamahal, talagang walang pagrereklamo na lumabas po sa kanyang bibig. Basgus ang ginawa ni Moises, mga minamahal, nanalangin, umiyak sa ating mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa kadakilang Diyos, nagpapahayag, mga minamahal, ng kanya pong puso, ng kanya pong isip, ng kanyang katapatan, ng kanyang panampalataya, ng kanyang tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dumating yung perfect plan. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, talagang naranasan ni Moises ang grabing kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, itaas mo ang tungkod mo. Tinaas ni Moises yung kanyang tungkod. Hawiin mo yung dagat. Just imagine, sa tungkod ni Moises, hawak niya, hinawi niya yung dagat. Nahati yung dagat. Mga minamahal. Dahil bakit? Hindi niya kinontra ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuti ang nangyari sa kanila. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, maraming reklamador na mga Kristiyano sa mga pangyayari sa ating pong kapaligiran. Hindi dapat pala, mga mahal, magbulong-bulungan, mga minamahal, praise God. Hindi dapat pala, mga minamahal, talagang humiwalay sa layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil lahat ng ating nararanasan sa mundong ito, mga minamahal, ay talagang may mga panahon. Amen po ba? Mga minamahal, ang tangi lamang gagawin ng tao sama sa ginawa ni Moises, mga minamahal, dahil merong Diyos, manalangin. Umiyak sa Diyos. Magpasalamat. Kahit wala kang makain, pasalamatan mong mahal na Panginoon. Kahit wala kang pagpapala, pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Kahit di mo pa nadala ang iyong mga anak sa paglilingkod sa ating mahal, pasalamatan, dumalangin ka patuloy. Dumaing ka patuloy sa ating mahal na Panginoon. Ihayag mo patuloy ang laman ng iyong puso, ang laman ng iyong isip, ang iyong buong pag-ibig sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi wala tayong magagawa, plano ng Diyos yan eh. Pag kumontra ka dyan, di ka mananaig. Amen po ba? Mapapahamak, mga minamahal, ang tao, kahit sino pang tao, mapapahamak, mga minamahal, praise God, pag ang layunin ng mahal na Panginoon ay kinontra at hinadlangan, mga minamahal. Praise God. Kaya dito sa atin, matapang yung pangangaral na dapat nagkakaisa tayo sa pagsunod, pagpasakop, pagpakumbaba sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? May layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Dahil kung ang ating mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran, di sama sa Diyos na buhay ng panahon, mga minamahal, walang halaga yung ating pagsunod, pagpapasakop, pagpapakumbaba, patay yung ating pong paglilingkod dahil sa tao lang layunin ito. Amen po ba? Pero dahil buhay at totoo, ang ating ginagawa hindi layunin ng tao, kundi ito'y layunin ng totoong Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa huling panahon na ito. Mga minamahal, praise God, di tayo pwedeng magkumpiyansa. Amen po ba? Mga minamahal, kinakailangan lagi po tayo sa tuhod ng pananalangin. Ano mang dumating bago, mga minamahal, praise God, ng mga problema sa mundong ito, huwag tayo mapagod manalangin, umiyak sa ating mahal na Panginoon. Dumaing, mga minamahal, praise God,
sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, praise God, dahil yun po ang gusto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, upang hindi mawala, mga minamahal, praise God, ang layunin ng ating mahal na Panginoon sa ating pong buhay. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal, dito po sa aklat po, mga minamahal ng Roma 9:11, mga minamahal, no? Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Hindi nga po. Praise God. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 9, ang talata ay 11. Sapagkat ang mga anak na hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan manatili yung layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Di pwedeng mawala, mamalagi, mga minamahal. Praise God, sa buhay ng mga tunay na hinirang ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Kasi pag nanatili yung layunin ng ating mahal na Panginoon, di ba, mabuti, magiging mabuti patuloy ang buhay natin. Kahit may pagsubok, kahit may mga pag-uusig, mga minamahal, may kahirapan, may kaguluhan, mga minamahal, basta nanatili ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tunay po talagang ang buhay natin protektado ng kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. At yan po'y proven na sa gawaing ito, sa buhay ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal. Nung siya po'y makyat sa Talipao, Luzolo, marami ding Kristiyano ang nag-question, mga minamahal, ng hina. Nung nandun ang ating mahal na pastor, mga minamahal, hindi nila maintindihan. Hindi nila kayang dawaton, mga minamahal, ang layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil totoo naman ang sinabi ng mahal na pastor, mga minamahal. Pumunta siya doon, hindi dahil layunin niya na may dalhang banghilyo, kundi pumunta siya doon, layunin ng ating dakilang Diyos para sa kaligtasan. Hindi lang doon, mga minamahal, sa mga tao na sa kabundukan, hindi lang para po, mga minamahal, sa mga Abu Sayyaf, kundi para sa buong mundo. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kasi kung di ginawa ng mahal na pastor, mga minamahal, ang pag-akyat doon, mga minamahal, ang layunin ng Diyos ay hindi manatili sa iglesyang ito. Pag ang layunin ng Diyos ay hindi nanatili sa gawaing ito, mga minamahal, wala ang pagpapala na ating inaasam-asam. Wala ang mga kagalingan sa ating pong karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po muna natin. Ganong kahalaga, mga minamahal, ang layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung ito po'y mananatili sa buhay ng tao, mga minamahal, dahil siya mismo ang nagsabi sa Jeremiah, mga minamahal, 29:11, ang pag-iisip ng Diyos hindi sa kasamaan. Amen po ba? Ang pinaplano ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga tunay na umiibig sa Kanya, hindi sa kasamaan. Amen? Ang iniisip ng Diyos, mga minamahal, ang pinaplano ng Diyos, mga minamahal, ang layunin ng Diyos sa mga tao, sa mga tunay na umiibig sa Kanya, mga minamahal, ay sa kabutihan, kapayapaan, para magkaroon ka ng mabuting pag-asa sa iyong huling wakas. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. O basahin natin ng Jeremiah para maalala natin, mga minamahal. Praise God. Kaya para wag nating mahadlangan yung layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, mga minamahal. Jeremiah chapter 29, verse 11. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, Kabanata 29, ang talata ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon,
mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi lahat ng bagay, darating din ang ating mga limitasyon. Amen po ba? Mga minamahal, sa ating pong ginagawa. Maging itong buhay natin, hindi forever ito. May limitasyon ito. Mga minamahal. Ngunit kung tunay ka umiibig sa ating mahal, ang iniisip ng Diyos sa iyo, mga minamahal, hindi sa kapamakan. Kung mawala ang iyong buhay, totoo ang langit. Ang buhay na walang hanggan. Pinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga po, sa paglilingkod po natin, wag nating alisin. Ano mang kinakaharap natin, layunin ng Diyos to. Amen po ba? May layunin ang Diyos sa pamilya ko. May layunin ang Diyos sa trabaho ko. May layunin ang Diyos sa negosyo ko. May layunin ang Diyos sa kahinaan ko. Everybody shout hallelujah. Kasi sabi, ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip yan. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, sa ikabubuti ng mga umiibig sa ating. Pag iniisip mo na kahit sa kahinaan mo, may layunin ang Diyos, mga minamahal, talagang darating ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Aalisin niya ang kahinaan mo. Dahil walang tao makapag-alis sa kanyang kahinaan kung hindi aalisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sinong tao, sinong Kristiyano makapag-alis sa kanyang kahinaan, mga minamahal? Wala. Walang taong makakapag-alis niyan, mga minamahal. Praise God. Kaya napaka-importante ng layunin ng Diyos ay hindi mabura sa ating paglilingkod, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi mawala, mga minamahal, sa ating pong puso ang layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang pinakamabuti sa lahat. Ang layunin ng Diyos gumagawa at gumagawa lagi sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. O, kaya naririnig natin, di tayo nagsasawa sa mga patutuo ng ating pong mga kapatiran, mga minamahal. Lagi tayong nandito. Kahit paulit-ulit nating naririnig ang mga papuri, mga minamahal, ang mga patutuo, ang mga mensahe ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes, Domingo, hindi tayo ma-absent, mga minamahal. Bakit po? May layunin ang Diyos sa ating, laging tayo nandito, lagi tayong sumasamba. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Ano po naging layunin ng Diyos sa ating pong pagsamba, mga minamahal? Pag nagsamba tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng kagalakan. Magkaroon tayo ng kapangyarihan mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kasi sa ating pagsamba, dito, bumababa ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi hindi masama ang iniisip ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya ang pagsamba natin ay hindi masama. Amen. Mga minamahal, yung ating pagsamba lagi, mga minamahal, para sa ating ikabubuti. Para tayo pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag nasa iyo lagi ang presensya ng mahal na Panginoon, di lang galak. Ready to rapture ka. Amen po ba? Dahil yan yung silyo. Yan yung tanda. Noon wala tayong tanda. Amen po ba? Pero dahil sinunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Nung nandito tayo, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayo sumusunod anumang tinuturo. Sa gawaing ito, mga minamahal, bumaba sa atin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nung nagala ka, nagkaroon ka ng kapayapaan, sumigla ka, uminit ka sa pagpangalagad. Di ka lang kasimba, nag-aayuno ka na. Amen po ba?
Hindi ka na nagbibigay lang ng 20%, nagbibigay ka na ng 40%, 50%, 60%. Nagpe-pledges ka pa sa mga crusade. Hindi mo pinababayaan ang mga anniversary, anuman narinig mo, pangangailangan sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Diyan lagi ang kamay mo. Bukas lagi, mga minamahal, sa pagbigay, sa pangangailangan, sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Dati, hindi natin ginagawa yan. Amen po ba? Pero dumating ang panahon, ginagawa na natin. Dahil ito na ang panahon natin para paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon. Upang ang layunin ng Diyos, maunawaan natin, nindot pala. Ganda pala ng layunin ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang pala salitang purpose yan, may nakapaloob pala. Sa purpose na yan, sa layunin na yan, masaganang pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kasi yan po yung patunay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God, na tayo po, mga minamahal, pagka nagkaroon ng layunin ng ating mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, darating talaga yan. Mga ayon sa Biblia, mana natin yan. Mga minamahal, mula sa pinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag mana yan, masagana yan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po'y nakasulat, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Kaya pinagpala po tayo sa lahat na mga pinagpala nga, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, Efeso, mga minamahal, Kapitulo 1, 11 hanggang 14 po. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Efeso, Kabanata 1, ang talata ay 11 hanggang 14. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. 12. Upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayo'y nagsiasa ng una kay Kristo. 13. Na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako. 14. Na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit naging mana tayo, mga minamahal? Tinatamasa po natin yung mana, mga minamahal, para sa layunin din ng Diyos. Amen po ba? Hindi para sa layunin natin, hindi para sa atin. Para sa layunin ng Diyos, para mapapurihan ang kanyang kaluwalhatian. Na totoo, ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan natin ang buhay na palakpak. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal na napakahaba ng talatang ito. Mga minamahal, praise God, kung ating pang-ulitin, mukhang kapusin na tayo sa oras. Amen po ba? Mga minamahal. At ang sabi po dito, mga minamahal, patunay na tayo po, mga minamahal, ay mana ng ating mahal na Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian, tanda ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Dahil pag walang Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon, hindi mabuti ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Pero kung nandyan ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, mabuti ang layunin ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng tunay na pag-asa, dumating man ang wakas ng ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Purihin ang banal na salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya basahin po natin, mga minamahal, praise God, ang talata ng Pilipos, mga minamahal,
Pilipos 4:5 hanggang 6 po. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 5 hanggang 6. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Kinakailangan mahinhin tayo, hindi tayo madaling ma-provoke. Amen? Mga minamahal, hindi tayo madali-dalion sa ating pong mga desisyon, sa ating pong mga gawa, mga minamahal. Yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil malapit na. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga laging mangyari sa atin, buhay, mga minamahal, ang layunin ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Na lagi nating paglingkuran ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating purihin ang kabutihan, katapatan ng ating dakilang Diyos habang tayo'y may hininga at habang tayo'y may magagawa para sa ating mahal na Panginoon. Gawin natin, mga minamahal, na mayroong pagpapasalamat at daing sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Hindi reklamo, hindi pagbulong-bulungan, hindi pagmumurmur, hindi pagbahin-bahin. Mga minamahal, hindi pagkatisod. Mga minamahal, ang mangyayari po sa ating paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. Kundi lagi po tayong maging mahinhin. Amen. Mag-ingat sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag alam natin malayo pa lang, masama itong dumarating, likay na ta. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Pag alam natin na hindi kalooban, mga minamahal, wag nating ipipilit. Amen. Dahil pag ipinilit natin hindi kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ang layunin ng Diyos, mga minamahal, ang nasa ating buhay, ang nanatili sa ating pong buhay, diyan na tayo maghihirap sa ating paglilingkod. Kasi gamay lang ang butang. Kasing laki lang ng butas ng karayo magkaroon ng kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon, sigurado magiging magulo na ang ating buhay. Amen po ba? Mga minamahal, kaya huwag tayo magbigay kahit gamay. Mga minamahal na buslot para sa kaaway natin makasulod. Mga pag nakita, good nato, pag naramdaman po nato, mga minamahal, purihin mo na ang Panginoon. Pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Umiyak ka na. Dahil pag ang mga pinili ng ating mahal na Panginoon, mga umiibig sa ating mahal na Panginoon, nagpuri, umiyak na, lalo sa kagipitan, kagaya ni Moises, karakadaka, darating ang mahal na Panginoon. Dahil tayo'y mana ng Diyos, may selyo tayo. Ang presensya ng Diyos nandito sa ating mga puso. Singgit, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga mamahal at higit sa lahat dyan, mga minamahal, tayo po ay mahimong ilaw sa mundong ito. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Pag hindi po tayo talaga, mga minamahal, namumuhay na hindi ayon sa layunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y maging anak ng ating buhay at mapagpalang Diyos. Last verse po, basahin po natin, mga minamahal, praise God, ang Pilipos 2:14-15. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 2, ang talata ay 14 hanggang 15. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo. 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna
ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Oh? Kung gagawin po natin ang lahat ng bagay na walang bulong-bulungan. Amen po ba? Mga minamahal, walang pagkatisod, mga minamahal, walang pagmumurmur, wala pong pag-question. Mga minamahal, ano ba naman ito nangyayari sa ating gawain? Ano ba naman nangyayari ito sa ating paglilingkod? Puro na lang kahirapan, puro na lang karamdaman. Mga anak, hindi po mga minamahal. Praise God. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan gawin natin ang lahat ng bagay na walang bulong-bulungan. Walang pagrereklamo. Amen? Upang tayo po ay maging anak ng Diyos. Ilaw sa mga liko. Everybody shout, praise the Lord. Sino mga liko? Yung hindi nakaintindi sa layunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Yung hindi nakaintindi sa ating pagpupuri. Yung hindi nakaintindi sa ating pagsamba. Hindi nakaintindi sa ating pag-iyak. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mamayan po ang mga liko upang tayo po'y tunay na maging ilaw sama ng ating mahal na Panginoon. Siya po ang naging ilaw natin, mga minamahal. Siya po ang naging ilaw sa mundong ito. Tunay na ilaw, nagbibigay ng buhay, nagkaligtasan, mga minamahal. Nagbibigay ng biyaya, magbabago ng buhay, mga minamahal. Kagalingan ng karamdaman. Purihin ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Singgit, hallelujah, praise the Lord! There is Jesus. You are greatly to be praised, O God. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Bulay-bulayin natin, mga minamahal, ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos sa ating pong buhay. Tagalog po, the goodness of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, the good word of God. Jesus. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah! Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Hallelujah. Ika'y aking kaibigan, O Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako
Hallelujah, hallelujah. Bubuhay ko, iyanan ko, lahat para sa'yo. Di na magpapabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpagkakalaman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko, Singit, hallelujah! ika'y napat Ika! Wala Panginoon. ika'y mabuti magpagkakalaman hanggat Ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. awitin ko Hallelujah! ang kabutihan ng Diyos. Jesus. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Jesus. Singgit, hallelujah! Purihin ang banal na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nasa uling panahon na tayo. Ang mga pagsubok, ang mga problema, ayaw natin. Mga hindi pangyayaring maganda sa mundong ito, ayaw po natin. Pero ang Biblia nagsasabi, mawala ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos hindi mawawala. Kaya hindi tayo pwedeng magkumpiyansa na tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating binasa, may kapanahunan ang lahat ng bagay. Bawat panukala sa silong ng langit, darating ang panahon na yan, mga minamahal, sa ayaw at sa gusto po natin, makakaranas pa rin tayo ng terribleng kahirapan, terribleng pag-uusig, dahil tayo po ay mga umiibig sa ating mahal na Panginoon. Ngunit pagdating ng araw na yon, alalahanin lang natin ang sinabi ng mahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sige, hallelujah! Hallelujah! Nalaygod sa walay katapusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Habang pinapatanggap po natin yung mga baguhan, tayo po'y makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatiran, ano man po kinakaharap natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, idulog natin yan sa ating mahal na Panginoon. Dumaing tayo, siya lang makapagbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Siya lang makabukas ng tambuanan sa langit para sa mga ninanais nating pagpapala sa ating paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Sa ating po mga baguhan, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Hindi po sapat ang panampalataya lang. 4 ang reglamento ng kaligtasan. 3 ang gagawin ng tao, ang isa, ang ika-4, ang Diyos magsasagawa. Una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pananampalataya, anong uri ng pananampalataya ang ating pong gagawin? Meron lamang iisang Diyos na dapat tayong paglingkuran. Ibigay ang ating pong buong buhay, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan pong tunay na pananampalataya dahil isa lang ang Diyos na dapat paglingkuran. Walay lain nga Diyos.
ang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, godly repentant, makadiyos na pagsisisi. Pag nagsisi po kayo ng kasalanan, hindi lang po lumabas sa inyong labi ang pagsisisi, bagkus ito po'y tinatalikuran na. Yan po yung makadiyos na pagsisisi na inyo pong isasagawa. Kakalimutan nyo na ang lahat na masasama na inyo pong dati pong ginagawa. Yun pong ino-honor ng ating mahal na Panginoon na pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig para kayo po'y mahugasan sa lahat ng inyong mga pagkakasala, gaano mang kaitim yan. Dahil pangako ng ating mahal na Panginoon, ang regalo niya, ang kanyang banal na Espiritu ay bababa po sa inyo pong mga kasing-kasing bilang tanda na kayo po'y pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat yan, magpatuloy dapat kayo sa paglilingkod dahil babautismuhan kayo ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na Santong Espiritu. Nakita nyo dyan, gapangurog, umiiyak, lumulokso, yan po ang tanda na nabautismuhan ka, ikaw po'y tagalangit, ikaw magmamana ng buhay na walang hanggan. Tanggapin niyo po, mahal na Panginoon, taas yung dalawang kamay, sabat ka mo sa pangamuyo, sa pagdawat sa atong buhi o gamhanan nga Diyos. Mahal na Ginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Hesus, ako po'y patawarin mo sa lahat ng aking pagkakasala. Simula ko'y bata hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo po ang aking ngalan dyan sa libro, sa kinabuhi. Luwas sa ako, ubanti mo kong banay. Mahal na Jesus, ginadawat ko ikaw bilang personal kong maluluwas, hari sa akong kinabuhi, sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Kami naman manalangin siya. Dakilang Diyos, pagpalain mo po mga baguhan na ito, maging tunay mo mga pinili, magmana ng buhay na walang gagaya mo po sila, ng pagpangalagad siya. Dalangin, mahal na Pastor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri nating mahal na Panginoon. Pwede na po kayong umupo, mamaya po, bago po kayo umuwi, ay magpabautismo po kayo para maangkon nyo ang tinuod nga kaluwasan. Tayo po'y manalangin, mga mahal, sa ating pong mga pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nalugod ang Diyos, mga minamahal, sa ating pong pagsamba sa araw na ito. Tanda ang mga kaluluwa na naglapit, mga minamahal, ay kaluguran ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, isa lang kaluluwa ang lumapit panumbalik sa mahal na Panginoon. Galak na mga angel sa langit. Lalo tigit ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, huwag po tayong mag-alinlangan. Ibuka po natin ang ating mga labi. Bukas ang langit. Ang pagpapala ng Diyos ay nakaantab ka nato, mga minamahal. Hallelujah! O magbanal sa langit, sa nagdalangin ng aming binabid, Pastor, mahal na Panginoon, iyong salita po ang aming inaasahan, ang iyong salita po ang aming sandalan, ang iyong salita ang aming patibayan sa oras na ito. Hindi man kami takus, hindi man kami karapat dapat, mahal na Panginoon, sumambit na iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Hindi man kami takus sa mga biyaya mo, mahal na Panginoon. Apa, ng iyong salita ang nagpapatunay na tapat kang Diyos. Unahin lamang namin ng iyong banal na kalooban. Ang lahat ng bagay, bawang idaragdag mo sa buhay ng iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, nagbukas ng kanilang labi, tunay na may pag-ibig sa iyo. Ibubo mo masaganang pagpapala sa dalangin ng aming binabid, Pastor. Bless us, O God, financially, physically, labaw sa tanan spiritually, sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, dadako tayo sa masiling sa ating mga live webcast viewer, nag-observe sa gawain ito. Meron po kayong mga karamdaman, meron po kayong kahinaan, may nabati po kayo. Patong nyo lang po sa screen ang inyong kamay bilang point of contact. Sabay-sabay po tayo mag-cast out. Ano man po mga problema na yan sa undalangin ng ating beloved Pastor. Dakilang Diyos, amang banal sa oras na ito. Patuloy po kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng biyaya. Mahal na Panginoon, patuloy mo ipabilin ang imong gahom sa matag usa ka namo, maging sa aming mga live webcast viewer. Mahal na Panginoong Jesus, ikaw po, mahal na Panginoon, ang magpagaling sa bawat sa kanila. Mahal na Panginoon, kaya sa oras na ito, magpanalangin
Manalangin ka sa kanila, mahal na Panginoon. Sinasawayin namin ang lahat, mga problema at suraling kawados, kapitos, karamdaman. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, problem, the soul crisis be done by Jesus. Cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At bilang mga tunay naman ng palataya, tayo po'y tatalon, sabay-sabay, sigaw natin 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po'y tuloy.